Magandang umaga po sa inyong lahat at live pa rin mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na po ang ating 2 a.m. update para sa ating binabatayang bagyo na si Tropical Depression Kia po ngayong araw ng Biyernes, July 24, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang latest na lokasyon ng bagyong si Kia po. Ang huli pong lokasyon ito nasa 410 kilometers silangan ng Apari sa lalawigan ng Cagayan. Napanatili po niya kanyang lakas sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso naman sa 70 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Maliban po sa bagyong Kia po, nakaka-apekto pa rin ng hanging habagat, partikular na sa may bahagi po ng Visayas, ganyan din sa may Southern Luzon, at sa bahagi din ng Mindanao. So makikita po natin halos ang buong bansa natin ngayon ay marami pong mga kaulapan na kaya po posibleng ang mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat pagkulog sa malaking bahagi natin bansa. Lalong-lalo na nga po dito sa may area ng Northern Luzon kung saan kikilos po papalapit nga ang bagyong Kia po ngayong araw. Habang sa kanlurang bahagi naman ng Visayas at Mindanao ay patuloy pa rin nakaka-apekto, lalo na po itong southwest monsoon or yung tinatawag nating hanging habagat. Sa ating latest naman po na track ng bagyong Kia po, makikita po natin na within the day ay ito po ilalakas ito at tropical storm category. Once po na ito po ay maging isang tropical storm, automatic po mag-signal number 2 po tayo, lalo na po doon sa area na dadaanan ng bagyong Kia po. Makikita niyo po dito sa ating latest track na lalapit po ngayong umaga, bago po magtanghali itong bagyo dito sa may area ng Babuyan Island. So posible po itong maglandfall kung ito po ay diretsong tatama sa isa sa mga isla po ng Babuyan Islands, or at least po close approach or malapit po yung center to sa isa sa mga isla ng Babuyan. Samantala po, posibleng mamayang gabi, late tonight o bukas na madaling araw, ay lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong ito nga pong si Kia po. Posible rin po na bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility ay maging isang severe tropical storm category po ito. Ibig sabihin yung lakas po nito hanggang pang signal number 3. Nakikita din po natin na ito kikilos papalapit na po dito sa mainland China. Posible po itong mag-landfall sa mainland China. At naroon din po yung posibilidad na lumakas pa ito into typhoon category. Kapag sinabi po natin typhoon category, hanggang signal number 4 naman yung lakas ng bagyo. At kahit po lumabas yung bagyo late tonight or bukas na madaling araw, ay inaasahan pa rin natin yung epekto ng habagat at ito po posible pa rin po yung kaulapan na dala ng bagyo. Kaya po hanggang bukas, posibleng maging maulap pa rin yung kalangitan na may makalat ng mga pagulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Pwede po umabot hanggang bandang Linggo, dulot naman ng habagat, partikular na sa may kanurang bahagi po ng Luzon. At dahil po sa bagyong si Kia po, nakataas pa rin itong tropical cyclones wind signal number 1 sa mga sumusunod na lalawigan sa Batanes, gayon din sa Cagayan kasama Babuyan Islands, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern and central portions ng Aurora. Sa mga lugar po kung saan nakataas ang ating tropical cyclone wind signal number 1, iba yung pag-ingat po sa mga kababayan natin, lalo posible nga po yung mga pagbugso ng hangin na dala ng bagyong Kia po. Inasahan din natin itong mga pagulan o malalakas na mga pagulan, lalong-lalo na po dito sa mga lalawigan sa may extreme northern Luzon po, lalong-lalo na itong area ng Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. So mag-ingat po sa mga potential ng mga flash floods and landslide na direct ng dala po ng bagyo. Samantala, bagamat may mga lugar po na may naka-issue po na tropical cyclone wind signal number 1, may bahagi pa rin po ng ating bansa na maaaring makaranas ng mga pagbugso ng hangin kahit wala pong nakataas na babala or wala pong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1. Ngayong araw, malaking bahagi pa rin ng bansa ang makakaranas ng mga pagbugso ng hangin. Ito po ay dahil sa pinagsamang epekto ng hanging habagat at ng bagyong Kia po. Bukas naman, araw naman ng Sabado, ay malaking bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din sa Zamboanga del Norte, Davao Oriental, Dinagat Islands, ay makararanas po ng mga pagbugso ng hangin. Pagdating po ng Linggo, dulot po ng habagat, posible din yung mga pagbugso ng hangin sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, at Calayan Islands. Kaya iba yung pag-ingat pa rin po sa mga kababayan natin sa mga nabanggit na lugar, sa mga banta po na epekto ng mga malalakas na mga pagulan.
At sa lagay naman po ng ating karagatan, may naka-issue pa rin po tayo na gale warning, partikular na sa Batanes at Babuyan Islands. Sa mga lugar po nito, dahil nga po dadaan dito yung bagyo, inaasahan natin yung malalaking pag-alon ng karagatan. Sa ngayon, wala pa rin po tayo naka-issue na storm surge warning. Kaya po, gayon pa man, mag-ingat pa rin po yung mga nakatira po sa may coastal areas, sa mga baybayin ng mga lawigan po, lalo-lalo na po sa nakataas ng tropical cyclone wind signal number 1 sa mga potential po na biglang pagtaas ng alon ng karagatan. At mamayang 5 a.m. po ang next update natin. Sundan pa rin po tayo sa iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa dalawang websites ng Pag-asa, ang pag-asa.pc.gov.ph at panahon.gov.ph. At live po nagbibigay update mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako po si Obet Badrina. Maganda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po at mamaya pong 5 a.m. ang next update natin.